ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, bukas na ng hapon papasok ng Philippine Area of Responsibility bilang isang super typhoon. Ayon yan sa The Weather Company, ang bagyong may international name na Goni. Kung sakali, tatawagin itong bagyong ining ng Pag-asa. Namata ng Pag-asa ang mata ng bagyo 1,945 kilometers dyan sa may silangan ng Luzon at may lakas na ito ng hangin na umaabot sa 170 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 205 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa track ng The Weather Company ay tutumbukin po ng bagyong tawagin na nating ining ang extreme northern Luzon at makikita sa area of uncertainty na posible na tumama ito sa ilang bahagi ng northern Luzon. Araw po yan ng Biyernes. Kaya sa araw na yan, asahan ng masungit na panahon doon sa mga lugar na malapit dyan, malakas na pag-ulan at malakas na bugso ng hangin. Palalakasin din ng bagyo ang hanging habagat na magpapaulan naman dyan sa buong Visayas kasama na ang Southern Luzon simula araw ng Huwebes. Ang typhoon at Sani naman na nasa may Pacific Ocean din, hindi ito inaasahan na papasok ng PAR at kikilos naman patungo ng Japan. Bukas ang hapon sa Luzon, asahan ng thunderstorm dyan sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Central Luzon. Maghapon naman na asahan ng ulan dyan sa probinsya ng Palawan. Sa Metro Manila, may tsansa po ng ulan sa mga susunod na araw tulad na lamang yung maranasan ngayong araw na ito. Pero simula araw ng Biyernes, magpapaulan na ang pinalakas na hanging habagat. Patuloy namang umiiral ang Intertropical Convergence Zone dyan sa may Visayas at Northern Mindanao. Kaya posible ang maghapong ulan sa malaking bahagi ng Visayas at sa may Western at Central section, bubuhos ang hanggang katamtamang ulan. Habang sa Mindanao, uulanin naman ang Zamboanga Peninsula, Davao Region at ilang bahagi ng ARMM pagdating sa hapon. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.